Hello teachers, especially sa ating mga proficient teachers since kayo ang focus ng ating video ngayon. So since mainit pa and ito ang ating kailangan gawin, ang ating kailangan comply for this school year, ang Performance Management and Evaluation System for Teachers o ang tinatawag nating PMES tool for teachers. So since ito yung pumalit sa ating dating RPMS, so ngayon po ay gumawa tayo ng mga sample MOVs para sa mga non-classroom observation indicators. So kung makikita nyo po, ang ating mga NCOIs ay ang mga MOVs sa Objective 2, Objective 10, Objective 11, 12, 13, 14, and meron tayo ditong mga RPMS portfolio o yung dati nating mga design, which is hindi na po ito kailangan ngayon. So kahit ito lang na cover natin, pwede na. So papakita ko pa sa inyo ang mga sample content. So ang ginawa po natin is, since hindi na kailangan ng mga magarbo pang mga portfolio as stated sa ating interim guidelines para sa PMES, so ito ngayon yung ating ginawang sample. So sa ating MOV for objective number 2, inilagay lang natin dito kung ano yung hinahanap. Dear teachers, ipapakita nyo lang po yung inyong MOV para sa objective and okay na po yun. Hindi na kailangan ng mga portfolio na mga magaganda. But then of course, if you are going to prepare pa din, kung gusto nyo lang talaga, pwede naman po. Anyway, balik tayo dito sa ating MOV. For objective number 2, ang kailangan lang dito, any one of the following. Ibig sabihin, kahit isa lang po. So tayo, ang ginawa natin, dito tayo sa lesson plan with annotation describing the use of research-based knowledge and principles of teaching and learning process. Since isa lang naman ang kailangan ngayon na CO or COT, so pinili na natin halimbawa yung ating COT for grade 4, quarter 4. Kung makikita nyo po dyan, i-zoom natin, yan po. Then, kayo po, yun din kung anong subject ang ginawa nyong or ang sineo sa inyo, yun po ang ilalagay nyo. So, pwede nyo po dyan ilagay ang buong copy ng inyong lesson plans. And after that, lagyan nyo na lang po ng mga indicators yan. So, gaya po nito, mayroon tayong nakalagay na indicators, annotation sa right side or right column, nandyan po. Then after that, lagyan nyo po ng annotation. So, according to this, kung makikita nyo naman, based from the objective, dapat gumamit tayo ng research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. So here, pinakita natin na yung bawat mga activities natin ay research-based and it enhances professional practice. For example, engagement through riddles and interactive activities, use of PowerPoint, games, and of course, other activities. So, mayroon tayo diyang annotation. Pwede nyo po itong i-post na lang, teachers, if you want to use this as your another reference. Then, another thing is, we use differentiated group activities. Ayan po. So, then, may annotation ulit tayo dyan. Then, we also use collaborative learning. So, from this, another activity po ito that is research-based. Then, lalagyan na lang po ulit natin ng annotation. So, bawat po nilalagay natin, may nakalagay lang po tayong mga annotation. So, may note din tayo dyan. So, pwede nyo po yung basahin na lang or i-pause na lang yung video. So, yan po yung ating content sa objective number 2. Again, simple lang po siya. Kailangan lang naman isang MOV. So, ayan po. I hope nakatulong yung ating MOV, sample MOV for objective.